So eto, yan lang yung ilan lang sa mga video na nakuha ko. Tapos eto yung dati na lumabas pero nawala. Pero ako dahil nga po sabi ko nga sa inyo, maano ako sa gamit masinop. Tapos yung mga ganitong bagay-bagay, mga ganitong video, pag nakita ko dati, download kagad. Pag meron ako nakita, screenshot kagad. Kasi kailangan kong ipunin. Buti na lang ganun talaga ako. Kasi katulad nito, ito ang pwedeng ipangsagot ni Deo Macalma kay Kulaong. Naalala nyo ba yon si Deo Macalma? Yung yung pinagmumura ni Kulaong. Ito yung video na yon na pansagot doon. Ito yung hinahanap ko na napakatagal na. Ito yung gusto kong ibigay kay Meme God. Kasi nga po hinahanap-hanap ko dahil sabi ko ito yung isa sa mga importante na video na yung magandang maibigay at mapareact. Kumbaga yung maipadinig ni MG, ewan ko lang kung pwede niyang ipadinig to Ang nag-record nito, DDS. DDS ngayon. Tinignan ko hindi na kami friend, pero DDS yung nag-ano nito, yung po nag-record nito. Actually hindi naman ito kasi yung hamon niya kay Deo Macalma, yung sinabi niya, yung maglabas ka ng ebidensya na nanggaling mismo sa bibig ko. Na siya daw ang nagsasalita at sinasabi ni Kulaong na kapatid niya si PBBM. Pero ito, hindi maikakaila, bunganga ni Kulaong ang nagsasalita dito. Bunganga talaga ni Kulaong. Hindi maikakaila yun na si Kulaong ang nagsasalita dito. Maganda sana maipadinig ko sa inyo yung video niya kay Deo Macalma, kaya lang parang wala dito, parang ang layo na, hindi ko makita nahanap ko yun sana maganda maipakita sa inyo kasi doon galit na galit si Kulaong. Pero hindi naman na importante yun. Nandito naman na tong video na aking ipe-play. Ipe-play ko po pakinggan din yung mga sasabihin ni Kulaong dito. Sino mo kapatid mo? Anak ako ni Ferdinand Marcos Senior. kay Doña Remedios Carino Antonio. Yung prinsesa ng Cordillera. Bakit mo saying Ako meron ng birth certificate kasi ibig sabihin sa pirma lang siya. Pero sa biological father, si Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. Ang tatay lang. Kaya ganyan ako katapat. They stole the name that's supposed to be mine. Yung nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. Kaya nga sabi niya Doon sa Belo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung aking ina. Si Don Mariano Doña Remedios. Ayan, kasi baka hinahanap nyo kung sino si Doña Remedios Carino Antonio. Ito po yun. Si Nanang Reme. Yan po yun. Siya po yung Doña Remedios. Ewan ko kung bakit Doña. Ewan ko kung bakit natawag na Doña ni Kulaong. Ayun, naglalag pa. Carino Antonio, yung aking ina. Si Don Mariano Marcos, nahirap lang yun. Tauhan niya ng Don Isabel Antonio. Si Doña Jose Pedro ang talagang may pera. Biruin nyo Mariano Marcos, tauhan lang daw. Mahirap lang daw yun. Magkukumago yan. Nagkasundo sila.
Dapat, ang unang anak na panganay na lalaki ni Don Mariano at ni Don Jose pa ikakasal sa unang anak na panganay ni Don Isabel Antonio at saka ni Doña Maria Carino. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief play ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Meron tayo yan. Kahit itype na sa Google, Mateo Carino Doctrine. Pag sinabing doctrine, bakas sa Republika ng Pilipinas. Nakikita ko sa Google yan. Mateo Carino. Mateo Carino Jose. Doctrine, nasa Google yan. Mateo Carino Doctrine. Eh kaso po lang, sundalo, si Makoy, mamamatay sa gera sa Bataan. Nais po, kakakanak po. Okay, so, nag-aaral lang namin ko sa UP. Graduate na University of Baguio. Si Ferdinand Marcos is Speaker at Hausa. Nagkaroon ng Miss Manila. Si Imelda yun eh. Sa kanila. Nagkaroon ni Makoy sa Imelda. Hanggang sa tinlamil na ng Romualdez Marcos. Lumuhod si Ferdinand Marcos. Kaya pala, Pakinggan mo na kasi. Lumuhod si Ferdinand Marcos sa Lolo Belo. Tinawag ni Lolo Belo si Berong Bulag. Si Berong Bulag, yun yung pinaka-leader ng Balaha. Tauhan ng Lolo Museo ng Lolo Belo. Lumuhod si Ferdinand Marcos kay Lolo Belo. Ano sabi niya? Imagine niyo Ferdinand Marcos lumuhod daw sa lolo niya. Amang, when I undertook the experiment, I know I have to pay the price. Kasi nag-experiment siya eh. Hindi rin si Imelda eh. Ngayon, kasalan na. Nabigla yung mga anak at karin. Kaya puro mandirigma yan. Si Doña Maria Carino, may-ari ng buong Cordillera yan. Ay katabi ng Cordillera, Ilocos Norte. katabi lang yun. Magkatabi lang yan. Pag gumago ng bundok, Ilocos na. Pangalan na Ilocos yan. Magkumadre yung lola ko at saka si Doña Jose Cairo. Kaya pala mali. Sige, ano matapos. Ngayon, sabi ni Ma'am Snow yan, Amang, when I undertook the experiment, I know I have to pay the price. But it should not to be Imelda who pays such a price. Kasi ang order ni Lolo Belo, paayin lahat ng Romualdez hanggang 3rd degree generation. Yun ang order ni Isabelo Antonio, ni Don Isabelo Antonio. Ang in-order niya, si Berong Bulag. Na pelikula yung pangalan Berong Bulag. Si Antonio Nelson Bulag, yung pinakamatigas na guerrilla sa Pilipinas. Meron ko yung parang Nakakalaga sa wala. Oo, yung parang pera. Oo. Si Berong Bulag. So ngayon sabi ng lolo ko, sige. Pakakawarin nila, pero dapat magpapagasunduan. Kailangan magkaroon tayo ng anak ni Rene. At ayoko isilang ang apo ko na walang binigyan na. Nagkasundo daw si Ferdinand Marcos Sr. At itong si Berong Bulag. Tangina. Matutuloy daw yung kasunduan. Mag-aanak si Reme at si Berong Bulag. Si Ferdinand Marcos. Dahil takot daw si Ferdinand Marcos kay Berong Bulag. So nagpakasal na si Imelda at saka si Bongo. Kaya si Ferdinand, nagkaroon na sila. Nagpakasal daw si Imelda sa ni Bongbong. Gago talaga. Alam niyo kung ako nasa harapan nito si Kulaong? Nung kumari kinukwento nito ni Kulaong sa harapan ko. Natatawa talaga ako. Biruin mo si Imelda daw saka si Bongbong nagpakasal. Gago. Tatlo. Si Mama lang. Ayaw magpagkita kaya. Ayaw naman. Ayaw na sa mga kasuluan. So, nagpunta sila ng Belgium. Nagpunta sila ng Belgium December 22, 1978. Pag nakita ang bali. Saan pa rin? 1978. December 22, 1978. Nagpunta sila ng Belgium. Doon ako biso. Doon binuo si Kulaong sa Belgium. Imagine niyo, imported ka pala Kulaong. Made in Belgium. Yung mga yung Gilas Maul sa Pilipinas.
Tama! Prinsesang Palaboy. So in short, binembang ni former President Marcos si Nanang Remy. December 22, 1978, nabuo sa Belgium. Kinuwenta niya. Bakit? January, February, March, April, May, June, July, August, September. Birthday niya, September. March ni Namalo. December 28 na. 97. Exacto. Tapos so siya lang ako, hindi naman sa birth certificate ko. City ko, Pedro. Bakit hindi si Marcos? Hindi pwede ba? Masisira ang pamilya ba? So, Si Pacifico Marcos lang daw ang pumirma. Kasi daw masisira daw ang pamilya Marcos. Kaya eto yun. Si Nanang Remy pala talaga ang legal wife. Hindi si Imelda Marcos. Kumbaga parang ang dating na disgrasya lang ni Ferdinand Marcos si Imelda. Pero ang talagang nakatadhana at pinagkasundo ni Lolose at ni Berong Bulag ay si Nanang Remy. Ang ganda, ang pogi ng kanilang resulta, di ba? Si Kulaong. Kita nyo tama naman. Di ba? Mas may hawig si Kulaong. Marcos na Marcos. Di ba? Marcos na Marcos, hindi maikakaila. Kaya pala parang malayo ang itsura ni Kulaong kay Tatay Gilbert. No? Ito pala yung kamukha ni Kulaong. Si Nanang Remy niya. Alam niyo kanina, nakuha ko, pinakinggan ko. Tapos alam niyo po ba, maingay yung background nito eh. Inayos ko lang yung boses para mawala yung noise background. Tapos 7 hours. Sabi ko po, ang haba nito, 7 hours yung recording pala nito. Paano nangyari yung 7 hours na nagkukwento si Kulaong? Buti naman pala, after ng lang siya, hindi pala 7 hours eh. Hanggang para 25 minutes lang. Tapos inulit-ulit, kaya humaba na 7 hours. Biruin nyo Hindi na ako nagtataka kung bakit pumasok sa isip niya na sabihin na si First Lady Liza Araneta Marcos nangungutang sa kanya ng 40 million at si Amy Marcos nanghihingi sa kanya ng pera. Bakit? Kasi nga, invested na siya. Naikwento niya na ako'y tunay na Marcos, anak ako ni FM, anak ako ni Ferdinand Marcos, kapatid ko si Bongbong. Kaya pala ang kanyang kwento, di ba? Si Imelda sa akin humihingi ng pera. Si Imelda sa akin humihingi ng pera. Si Bongbong sa akin humihingi ng pera. Si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marco. Sino yung Marco niya? Diba? Na siya, kumbaga malaki na yung na-invest niya. Nakasinungalingan. Kaya, ang tendency, naniniwala na siya ngayon sa mga namumuo sa isip niya. Kahit hindi totoong nangyari, naiisip niya, nasabi ko na to eh. Okay na to, naano ko na to, nasabi ko na to. Naano ko na to, nagawa ko na to eh. Kaya palala ng palala yung mga kasinungalingan. Francis Leo Marcos po ba ay si Norman Mangusin? Tama po ba? Ay, hindi. Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Pero what I am today, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person.
Diba? Yan yun. Yan yung ano, yan yung mga katarantaduhan ni Kulaong. Diba? Mga ano, mga matitindi talaga ng mga kasinungalingan. Kasi nga, he used to it. Nasanay na siya. Yes, naladala ko pa rin ng aktibido ako. Ngayon, kaya pumatok yung balita na anak daw ako sa labas. Pero may certificate ko paano nasa labas eh. Pasili ko na. Yun ang naiilan ko. Ngayon, may isa maraming umukwestiyon. Eh, bakit sila nung anak din ng Basilio? Yan. Pero no question ako. Yun yan naman matigas. Kaya pa. Ngayon, dahil sa sobrang hinanakit ko noong 2010, 2008, sobrang hinanakit ko nang wala ako sa Ilocos. Buhay pa yung biyahe mo sa na. Siya lang ang mahango sa amin. Sabi na, hindi ko, tita, they stole the name that's supposed to be mine eh. Ako dapat yan eh. Francis, ano ba ang problema mo? They have the name, you have the gold. You have me. Kamahal kita eh. Kaya pag nasa ospital yun, ako lang ang pinatantang. Maya paborit. Pero yan, hanggang tayo na lang nakakalan yan. Tapos na yan. Basta, ang alam nyo, ako, Marcos, yun na yan. Kaya pumunta ko yung sinasabi ni Marita na, Yung nga. Mukha nga talagang ano, kwentong lasing. Mukhang nagiinuman nga itong mga ito sa labas eh. Ano ka sa labas ulit sa yung butak mo? Narinig ko, di ba rin pa yun? Video call. Narinig mo ba yun? Oo, narinig ko yun. Anak sa labas, hindi mo dala ka apelyido Marcos. Yan ang tayo nga. Yan o, ano ko. Walang anak sa labas. Yan yung anak sa labas. Maki ang Hindi, pwede mo na rin. Wala ka kasing illegitimate child niyan, Brad. wala nang alam sa bagong batas. Wala na. Dati may illegitimate. Ngayon pwede mo nang dalhin yung apelyido sa bagong Mga posisyon. pangyari yan. Kaya pala yung sistema ng ligawan nila Marcos sa istorya nila. Nung araw, 11, no? 11 Kasi, hindi, ganito yan. courtship. Nagalaw ni Marcos. Nagalaw ni sa inyo lakso si Imelda Umaga. Nako po, ayan na, ayan na, ayan na. Ito na yung nakakawindang dito eh. Isa sa mga part na nakakawindang. Kung nawindang na tayo kanina, mawiwindang din tayo dito. Bakit? Ayan na. Arsenio Lacson. Saan to papunta? Kaya totoo yun. Nagalaw talaga ni Arsenio Lacson si Imelda Umaga. Hindi alam ni Marcos yun. Nagalaw ni Marcos si Imelda gabi. Dahil gusto manalo ni Imelda sa Miss Manila sa Marcos ang judge. Si Lacson naman ang host. Kasi siya yung mayor ng Manila eh. Ayun, binlaki ng blackmail ng Romualdez. Si Lacson na matanda o si Marcos na binata at ay Speaker of the House. Si President pa. Ay siyempre si Marcos. Kaya nagkaroon bigla ng kasala. Pero yung istorya ng kay sinasabing si Aimee, anak ni Lacson, totoo ba yun? O hindi? Totoo yun? Pwede. Ibig sabihin, isang Pwede. beses lang nagalaw, mabuntisanan. Hindi natin masabi. Converted si Imelda. Yan, fertile talaga. Diba? Hindi natin masabi. So may possibility. Pero, nung nabantaan yung kasala, puta, hinahamo. Tinawag ni matandang belo si Berong Mulat. Alam mo kung ilan babayan? Isang baul lang ila. Baka ila ng Romandes. Walang matitira pa kay commission hanggang third degree generation ng Romandes Patel. Kaya na, mahal naman ang pempem doon. Isang baul na pilak. Ang mahal naman ng pempem. Ni Manang Remy, isang baul na pilak dahil hindi natuloy. Hindi tuloy yung yung kasunduan Nanang Remy and Ferdinand Marcos Sr. Ano ba yun? Ilulubod sila ko si President sa Kaya ako nga ko eh. Eksakto mo isa. Amal. I know when I undertook the experiment, I had to pay the price. But it should not to be. Well, no, to be my child in her home. Who pays the price? I will pay the price. Ang kaso doon ay kaso doon. Sige. Kailangan mo na kayo lahat na rin.
Puta, ako yung dugo na tubo sa Pedro Lee, Marcos, Carrillo, at Antonio. Karang kabangis ng dugo ko, puro mga tao. Kaya pala. No? Kaya pala ito ang mga naging bunga. Ang layo naman. Ang layo. Tignan niyo si PBBM. Ang layo. Hindi kamukha ni, ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Malayo eh. Ang talagang kamukha si Kulaong. Ayan di ba? Eto. Yung dito sa tabi ko, yan ang kamukha talaga. Marcos na Marcos. Pero yun nandun sa malayo, doon sa kabila, ang layo, malayo. Naku, parang nagdududa na ako ngayon kay PBBM. Nagpapanggap pala si BBM na Marcos, Hindi pala tunay na Marcos si BBM kasi kung paghahambingin pa lang natin, mukha ni Imelda at mukha ni Ferdinand Marcos, ang magiging resulta ay si PBBM, doon sa baba. Ang layo, malayo. Ang kamukha talaga si Kulaong. Diba? Ang layo, oo. Kayo, ano sa tingin nyo? Ako, tingin ko si Kulaong talaga ang malapit na kamukha ng, ng FM Senior eh. O, lalo dito, kamukhang-kamukha talaga, O, kita nyo, nagkatabi, mukha ni BBM sa ni Kulaong. Mas mukhang Marcos talaga si Kulaong. No. Ngayon ko lang napagtanto, putya. Mas hawig pala talaga ni Kulaong si Ferdinand Marcos Sr. Ayan lalo naman diyan. Marcos na Marcos, di ba? Di ba? Marcos na Marcos. Marcos sa mundo ng mga engkanto. Sa mundo ng mga tikbalang, yun, doon. Marcos na Marcos siya doon. Pero dito sa mundo nating mga tao, para siyang etchas na tinapakan eh. Ay, nako. Ay, butya napindot ko. Nasa na ba yun? Ang layo na yun. So, hindi mo dala